Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, ngayon po ay meron tayong tatalakayin tungkol sa mga iba't ibang uri ng mga puso at inshallah ay i-discuss din po natin kung ano ang mga katangian nito. So sinasabi po dito, qassama Shaykhul Islami Ibn Taymiyyah al-quluba min haythu talaqiha lil haqqi wal Qur'ani ila salasati anwa'in raisiyah. Sinasabi dito na hinati daw ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, dinivide niya na ang mga puso na ito ay alinsunod o naayon sa katotohanan at sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay binubuo ng tatlong uri. Ibig sabihin para kay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ay may tatlong uri ng mga puso. Ang unang puso o katangian ng mga puso na ito, unang-una yung al-qalbul hayyu. Ibig sabihin ito yung pusong buhay. Ito yung pusong buhay na al-mu'min. Ito yung puso ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama sa katangian ng mga pusong buhay o puso ng mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay huwa qalbun amura bit taqwa. Ito yung puso na kung saan nabubuhay siya sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wasafya min khaba'ithil akhlaq. At ito ay malinis, dalisay sa mga masasamang pag-uugali. Wa yaqbalul haqq, at ito ay tumatanggap sa katotohanan sapagkat ito ang puso ng mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang puso ng tao ay buhay, nangangahulugan na palaging bukas ang kanyang puso sa pagtanggap sa katotohanan. Kapag narinig niya o binanggit sa kanya, pinaalala sa kanya ng kanyang kapatid sa Islam na ito ang katotohanan, walang pag-alinlangan sa kanya na tatanggapin niya ang anumang katotohanan na kanyang maririnig o di kaya babanggitin sa kanya. Pangalawang katangian niya, sabi niya, yatamayyazu bi khushu'ihi inda sama'i ayatillah. At ito ay kinikilala sa pagiging khushu'. Ibig sabihin, pagiging mapagkumbaba niya o pagkakaroon niya ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag naririnig niya na binabanggit sa kanya ang mga aya o mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung talata sa Suratul Anfal na sinasabi natin na kasama sa katangian ng isang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapag binabanggit sa kanila ang mga aya o mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkakaroon sila ng pangangamba sa kanilang mga puso. Yun yung palatandaan ng pagiging isang tunay na mananampalataya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Every time na nagkakaroon siya ng paalala sa kanyang sarili, naririnig niya ang mga paalala mula sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkakaroon siya ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas lalong nag-i-improve ang kanyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang ilan sa mga katangian ng pusong buhay na binanggit sa atin ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Pangalawang uri ng puso na binanggit sa atin kanina, ito yung qalbun marid. Ito yung puso na may sakit. Ito yung pusong may sakit. Sinasabi dito, al-qalbul maridu huwa qalbun arafa Allahu walakin lam yuaddi haqqahu. Sinasabi dito na ang pusong may sakit, sabi niya, ito yung puso na kung saan arafa Allah, kilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung katangian ng pusong may sakit. Hindi mo masasabi na hindi niya kilala si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala walakin lam yuaddi haqqahu. Subalit, hindi niya ibinibigay ang karapatan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung pangunahing karapatan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ay ang sambahin natin siya na walang pagtatambal. Isa yung sa pinakamahalagang karapatan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sambahin natin ang nag-isang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagtatambal. Aw qulubun tata'atharu ahyanan wa taghfulu ahyanan ukhra. O di kaya sabi niya, itong pusong may sakit, sabi niya, ito yung puso na kung saan minsan ay tinatablan siya ng mga paalala sa Quran. Minsan tumatalab sa kanyang puso ang mga paalala sa Quran at minsan naman ang kanyang puso ay napapabayaan. Ibig sabihin, ito yung katangian ng isang tao na minsan ay tumatalab sa kanyang puso kapag siya ay pinalalahanan. Kapag narinig niya na binanggit sa kanya ang mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, minsan ay tumatalab din sa kanyang puso. At minsan naman
ay nagiging mabagsik ang kanyang puso. Minsan napapabayaan ang kanyang puso. Ibig sabihin, itong pusong may sakit ay totally nakilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ang kanyang puso ay hindi siya consistent. Hindi siya consistent sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi consistent ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kung minsan siya ay mapabilang sa mga taong relihiyoso ay magiging relihiyoso siya. Pero kapag siya naman ay nakasama sa mga taong walang pananampalataya, wala nang pagpapahalaga sa kabilang buhay, ay ganun din ang nagiging katayuan ng kanyang puso. Napapasama siya dun sa mga tao na yun na pinapabayaan na ang kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So walang stable na pananampalataya sa tao na ito. Kaya nga sinasabi na may sakit, kasi sadyang may sakit ang kanyang puso. Hindi na nanatili sa kanyang puso ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi paminsan-minsan ay meron siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, paminsan-minsan ay tumatalab sa kanyang puso ang pagpapaalala sa kanya, at paminsan-minsan ay nagiging matigas ang kanyang puso o sarado ang kanyang puso sa pagpapaalala sa kanya. Sinasabi dito, sabi niya, yusabu binaw'aini minal amrad. Usually sabi niya, yung puso na may sakit ay may dalawang bagay na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang kanyang puso. Unang-una sabi niya, yung shahawatin, ang kanyang mga pagnanasa. So isa ito sa dahilan kung bakit tinatawag natin na pusong may sakit, sapagkat may sakit ang kanyang puso sa mga pagnanasa niya. So sinasabi dito, mithlu hubbi syuhra. Halimbawa sabi niya, yung pagnanasa ng kanyang puso sa mga kasikatan o pagiging popular ng isang tao. Kaya't nagkakaroon siya ng sakit sa kanyang puso, sapagkat nasa kanyang puso ang labis na pagnanasa sa kasikatan. Pangalawa sabi niya, warriasa, yung labis na pagnanasa ng kanyang puso sa liderato. Ibig sabihin, kaya nagkakaroon ng sakit ng kanyang puso sapagkat nasa kanyang puso ang labis na pagnanasa sa liderato o leadership. Gustong-gusto niyang mamuno. Wal madah, at pagnanasa ng kanyang puso sa papuri, wa syahawatin nisa, at ang labis na pagnanasa ng kanyang puso sa mga kababaihan. Ito yung mga factors kung bakit nagkakaroon siya ng sakit sa puso o kung bakit tinatawag na pusong may sakit dahil dito sa mga factors na ito. Pangalawa sabi niya na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ng kanyang puso ay tinatawag na syubahat. Dahil sa mga tinatawag na syubahat. Ibig sabihin ng syubahat, ito yung mga bagay na may pag-alinlangan. At sabi sa pagpapaliwanag, kapag ang tao ay nagkaroon siya ng sakit sa kanyang puso, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pag-alinlangan, wahiya akhtar. Ibig sabihin, ito ang pinakamapanganib na pumasok sa kanyang puso na magkaroon siya ng sakit sa kanyang puso sa pamamagitan ng pag-alinlangan niya. Haythu yakhtalitu fiha al-haqqu bil batil. At ang dahilan kung bakit ito ay pinakamapanganib sa puso ng isang tao, kung bakit nagkakaroon ng sakit ang kanyang puso sa pamamagitan ng pag-alinlangan, ay dahil sa nagkakaroon ng pagsasama-sama ang katotohanan at saka kasinungalingan. Ibig sabihin, nagiging mix na yung mga bagay na yon, yung mga katotohanan at yung mga kasinungalingan. Hindi na niya alam kung paano niya paghiwalayin, pag-ibahin ang katotohanan at saka kasinungalingan. So delikado to, sapagkat yung tao na ito na may sakit sa kanyang puso ay hindi niya kayang i-differentiate kung ano yung kaibahan ng ipinag-utos at ano yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na kayang i-differentiate kung ano yung hak at ano yung batil. Wa tuaddi ilal kufri aw tashkiki fil ahkami syar'iyyah. At dahil sa hindi na kayang paghiwalayin ang hak mula sa batil, ay maaari itong humantong sa pagkawala ng kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At kapag nawala ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay aw tashkiki fil ahkami syar'iyyah. Nagkakaroon na siya ng pagdududa sa mga batas ng syariah. Subhanallah.
Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong katangian ng isang tao. Dahil sa nawawala ng kanyang pananampalataya, yung wisdom niya sa kanyang relihiyon ay nagiging doubt na siya. Nagda-doubt na siya sa mga batas sa Sharia. Hindi na siya sigurado sa mga batas kung ito ba ay pinahintulutan sa kanya bilang isang Muslim o di kaya ito ba ay pinagbabawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagiging doubtful na siya doon sa mga batas ng Sharia dahil lamang sa mga pag-alinlangan na nasa kanyang puso o tinatawag natin na ito yung mga syubahat na kung saan nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng sakit sa kanyang puso, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung mga katangian ng pusong may sakit na binanggit sa atin ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. At pangatlong puso na binanggit sa atin ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yung sinasabi natin na al-qalbul mayyit. Ito yung pusong patay na kung saan al-qasi al-a'ma. Ito yung pusong patay na matigas at bulag. So kabilang sa mga katangian ng pusong patay na binanggit sa atin ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ay qalbun khalin minal imani tamama. Ito yung puso na kung saan walang-wala na talaga sa kanyang puso ang pananampalataya. Totally, completely, nawala na talaga sa kanyang puso ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na sa kanya yung pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mudlimun, at ito yung puso na madilim. La yata'atharu bil mawa'iz. At itong puso na ito na patay ay hindi tumatalab sa kanya ang mga pangangaral sa kanya. Subhanallah. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri ng puso ng tao. Na kahit anong pangaral mo sa kanya, anong payo na ibibigay mo sa kanya, kung hindi pa dumating ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala completely na hindi siya tinatablan ng mga pangangaral o gabay ng tao sa kanya. Subhanallah. Kahit gaano ka kasipag magda'wa sa kanya, magparating sa kanya ng mensahe ng Islam, kapag yung puso ng tao ay namatay na, ay ito ay sarado na talaga. Hindi na tumatalab sa kanya, kahit anong pangangaral mo sa kanya, kahit anong galing o husay ng mga ngaral sa kanya, ay hindi na talaga tumatalab sa kanyang puso, sapagkat ang kanyang puso ay namatay na. Namatay na sa katotohanan kung bakit ito ay madilim na puso. Huwa qalbun la yaksha'u wa 'aynahu wala tadma'. Ito yung puso, sabi niya, na wala man lang pagpapakumbaba sa kanyang mga mata. Wala man lang bakas ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga mata. Wala tadma' at hindi man lang lumuluha ang kanyang mata sa pamamagitan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibig sabihin, wala kang makitang bakas sa kanyang mga mata ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at kailanman hindi mo man lang makita ang kanyang mga mata na ito ay lumuluha dahil sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang ganitong katangian ng isang tao ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, datapwat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nagpapabulag sa isang tao ang kanyang mga mata, subalit ang tunay na bulag na tao ay sa pamamagitan ng pagiging bulag ng kanyang puso sapagkat ang kanyang puso ay nasa kanyang dibdib. Ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na bulag na tao ay hindi lang sa pamamagitan ng walang paningin. Hindi lang ito yung 100% na definition o kahulugan ng pagiging bulag ng isang tao ay kapag wala siyang nakikita dito sa mundo. O di kaya bulag ang kanyang mga mata. Subalit, ang pinakakahulugan ng pagiging bulag ng isang tao kapag ang kanyang puso ay bulag na sa katotohanan. O di kaya kapag ang isang tao ay patay na ang kanyang puso sa katotohanan, hindi na siya tumatanggap ng katotohanan, yun ang kahulugan ng pagiging bulag ng isang tao.